Import ng Phoenix na si Jonathan Williams napabilib sa Barangay Ginebra. Ano nga ba yung nangyari kay Justin Brownlee kung bakit ito ipinasok sa dugout sa kalagitnaan ng laro kagabi kontra Phoenix Fuel Masters? Kagabi nga mga chong ay tinapos na agad ng Barangay Ginebra ang kanilang quarterfinals matapos yung kanilang dominanteng panalo kontra Phoenix Fuel Masters. Pero nung kalagitnaan nga ng third quarter ay nakita nga na ipinasok sa dugout si Justin Brownlee at hindi na nga ito pinaglaro pa ni Coach Tim Cone. Kaya ang tanong, ano nga ba talaga yung nangyari kay Justin Brownlee? At dapat nga bang mangamba ang mga Barangay Ginebra fans? Ayon nga sa mga reports ay meron nga daw naramdaman si Justin Brownlee sa kanyang binti at possible na hamstring injury yung iniinda ni Justin Brownlee. Pero ang magandang balita ay mukhang okay na si Justin Brownlee dahil nakabalik naman ito sa bench ng Barangay Ginebra. Ang kaso, hindi na talaga siya pinaglaro ni Coach Tim Cone at may posibilidad nga mga chong na mild hamstring injury yung iniinda ngayon ni JB. 1 to 3 weeks nga ang recovery time ng mild hamstring injury. Ang tanong lang ay kung maglalaro ba si Justin Brownlee sa kanilang magiging Game 1 semifinals kontra Rain or Shine Elasto Painters. As of now, hindi pa natin alam. Possible na maglaro itong si Justin Brownlee kung bumuti na yung kanyang lagay at may posibilidad rin na hindi ito maglalaro kung magpe-play safe ang Barangay Ginebra at hindi i-release yung lagay ni JB. Pero naniniwala ko mga chong na magiging okay rin yung lagay na itong si Justin Brownlee. As of now, hindi pa kumpirmado kung hamstring injury ba talaga yung iniinda ni JB o hindi. Possible na mas mild na injury lang yan at kung ganon yung mangyayari ay magandang balita sa Ginebra dahil malaki yung posibilidad na makapaglalaro ito sa Game 1 semis kontra Rain or Shine Elasto Painters. Naniniwala rin ako mga chong na kahit hindi maging 100% healthy si Brownlee sa darating na semis ay maglalaro at maglalaro pa rin yan. Hindi na yan bago kay Brownlee dahil kung matatandaan nyo, na-dislocate at nabalian na ng daliri si Brownlee noong mga nakalipas na season. Pero naglaro pa rin ito at tinapos yung finals bago mag-undergo ng surgery. Kaya naman, malamang sa malamang, ipapagpag lang ni Justin Brownlee kung ano man yung injury na kanyang iniinda sa ngayon. Ang maganda pa sa Barangay Ginebra ay hindi na gaya ng dati na si Brownlee lang talaga yung kanilang sinasandalan. Ngayon, marami nang maaasahan sa Ginebra kaya naman hindi magiging masyadong problema ng Ginebra yung injury ni Brownlee dahil maglalaro pa rin yan at tuloy pa rin yung kanilang sistema. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na mayroong iniindang mild injury si Justin Brownlee bago pumasok ng semis? I-comment po lang dyan sa ibaba. Samantala, import ng Phoenix na si Jonathan Williams napabilib sa Barangay Ginebra. Ito nga si Jonathan Williams mga chong, ang isa sa pinakainasahan ng Phoenix Fuel Masters kontra Barangay Ginebra. Pero hindi nga sapat yung pinakita ng nagbabalik na import matapos silang tambakan ng Barangay Ginebra. At ayon nga sa naging latest interview nitong import ng Phoenix Fuel Masters ay noon pa man daw ay alam niya na Barangay Ginebra ang isa sa pinakamahirap na kalabang kupunan sa PBA. At ngayon na nakatapat nga daw nila ito sa quarterfinals ay napatunayan nga raw ni Jonathan Williams na hindi siya nagkakamali. At ang pinakabinanggit nga nito na dahilan ng pagkakapanalo ng Ginebra ay yung kanilang solid na team chemistry. Napakatagal na daw ni Brownlee na naglalaro sa PBA at nananatiling stick yung lineup ng Ginebra. Kaya naman ganun na lang daw kapulido yung triangle offense ni Coach Tim Cone
at hindi rin daw nila napigilan yung outside shooting ng Ginebra. Sa ngayon ay looking forward itong si Jonathan Williams sa Barangay Ginebra at kumpiyansa ito na malayo ang mararating ng kupunan ni Coach Tim ngayong PBA Playoffs. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa sinabi niya ng import ng Phoenix sa Barangay Ginebra? Ano rin yung masasabi nyo sa update patungkol sa injury ni Brownlee? I-comment mo lang dyan sa ibaba.